Amen. Pag nandito pala kayo sa loob ng isang taon sa diretso, matututunan natin lahat itong itong mga early biblical characters. Malalaman natin kung sino sila, anong mga ginawa nila, bakit sila nalagay doon. No? So, ang dami na natin na pag-aralan from Moses, Joseph, Eli, Noah, Caleb, Joshua, and now we're going to study David's life, the story of David. Title and message ay David gained strength in the Lord his God. Yan yung title na makikita natin sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Okay? Amen. Before that, mag-pray na tayo. Sige, Panginoon, muli po, dalangin namin na samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Mapagpala po ang iyong mga salita sa buhay namin at dalangin namin na matutunan namin, O Diyos, kung ano yung gusto mo na iparating na yung araw nito. Panginoon, purihin ka, pagpalain mo ang simbahan ito, patuloy mo kaming turuan at palaguin. Yan po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, title, David gained strength in the Lord his God. Yan, makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Okay. All the men in the army were sad and angry because their sons and daughters were taken as prisoners. The men were talking about killing David. No? The men were talking about killing David with stones. This upset David very much. But he found strength in the Lord his God. That is the title of our message. David found or gained strength in the Lord his God. Okay? What is the first thing you do in times of troubles? No? Anong unang-una yung ginagawa pagka nalalagay kayo sa panganib, sa problema, sa mga alalahanin? Ano yung unang-una yung iniisip na gawin? No? Lahat naman tayo nagkakaproblema, hindi ba? Ay, wala akong kausap. Lahat naman tayo nagkakaproblema, hindi ba? Amen. Wala naman sigurong taong hindi nagkaproblema. Pero pag may problema na, ano ang unang-unang yung ginagawa pag namumroblema kayo? Okay? Again, this is a common sense practice. Common sense, but a common practice. But not a common practice. Alam ang sagot, pero hindi ginagawa ng marami. Diba, alam niya yung sagot, pero hindi niya ginagawa. Common sense lang ang kailangan, but not a common practice. Everybody has problems. Amen. From time to time. Diba? Dinadatingan tayo talaga ng problema, hindi ba? But not everyone tries to solve their problems in the same way. Iba-iba yung paraan kung paano sinusolve yung mga problema. Diba? Iba-iba yung paraan kung paano sinusolusyonan base sa isip. Again, common sense but not a common practice on how to solve everybody's problems. No? What is the best solution to solve our problems? Ano yung pinaka? And one person in the Bible who had more than his share of troubles or problems was King David. No? Si Haring David. Yan yata yung tao sa Biblia na napakaraming naging problema sa buhay. Si Haring David. No? Gusto niyong bigyan kayo ng mga ilan sa mga naging problema niya. Tignan niyo kung may ganito kayo ha. He was pursued by King Saul. Pinahabol siya ni King Saul kasi ipapapatay siya. Pinapapatay si Haring David.
ang daming pagtatangka sa buhay niya ng mga kalaban niya. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, kasi hinahanap, pinapapatay, so he had to spend much time hiding in a wilderness na nag-iisa. Nasubukan niyo na ba mag-isa? Nasubukan niyo na bang may nagtangka sa buhay niyo? Nasubukan niyo na bang pinapapatay kayo? Okay? And David's entire family was kidnapped on one occasion. Lahat-lahat ng family members niya pinakidnap. May nakidnap na ba sa inyo? May pinakidnap na? Wala pa naman. Okay. And his friends, yung mga kaibigan ni Haring David, turned against him and were ready to kill him. Ayan o, nakalagay dyan. And he suffered the shame of having committed adultery and murder. Diba? Nung nag-commit siya ng adultery, nagkagulo-gulo lalo yung buhay niya. And his son, Amnon, raped his daughter, Tamar. Alam nyo yan. Okay? And his other son, Absalom, murdered Amnon. Ganyan karami ang problema ni Haring David. And Absalom led a revolt against David, against his father. Sipin mo yung anak mo lumalaban sa'yo, kukunin yung kaharian mo. And Absalom himself was killed. Pinatay ng bodyguard ni David. Much to David's grief. Diba? Gano'n karaming problema to. Do I need to go on? Gusto niyo pa ba marinig yung iba? O tama na. David was certainly a man with many problems. Napakaraming problema nitong tao. Ganito ba karami ang problema nyo? Let me see your hand. Wala, ano? Yet somehow, David survived. Nakakita nyo, di ba? Yet somehow, David survived. Nakaligtas si David sa dami ng mga naging kahirapan, problema sa buhay. Nalampasan niyang lahat. He survived them all and has come to be remembered as a man after God's own heart. Ano kaya ang ginawa nitong lalaki? Ang galing, ano? Sana ganito din tayo. No? Hindi ganito na pagkarami-raming problema, ha? Sana ganito din tayo kay Haring David. No? Kundi makuha natin yung paraan niya kung paano natin isolve. Paano kaya niya isinolve yung mga problema? Oh? How was he able to do this, to manage? O nga, palagay nyo, iniisip nyo ba kung anong ginawa niya, paano niya nalampasan ang lahat ng mga problema niya? Meron bang mga may idea? We believe we can find the answer as we consider what David did. No? When faced with one of his most serious problems as recorded in Isaiah, 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. Okay, look at this. As soon as David and his men arrived at Siklag on the third day, they saw the Amalekites had attacked Siklag. The Amalekites invaded the Negev. This is part of Israel. No, the Negev area, attacked Siklag and burned the city. Yan yung una. Okay? 2, kalaban nila to, ha. 2, they took all the women in Siklag, both young and old, as prisoners. They didn't kill anyone. They only took them as prisoners. 3, when David and his men came to Siklag, they found the city burning. No? Their wives, sons, and daughters were all gone. The Amalekites had taken them. 4, David and the other men
in his army cried loudly until they were too weak to cry anymore. 5. The Amalekites had taken David's 2 wives. Kinuha. Ahinoam of Jezreel and Abigail, who had been the wife of Nabal from Carmel. 6. All the men in the army were sad and angry because, look at this, their sons and daughters were taken as prisoners. The men were talking about killing David with stones. This upset David very much. But he found strength in the Lord his God. Yan yung pag-aaralan natin, yung 6 na verses na yan. Pero gusto natin malaman anong ginawa ni David nung namumroblema siya. Yung mga problema, may mga kinidnap, pinagtatangkaan siyang patayin, sunog yung city, kinuha yung 2 niyang asawa. Anong ginawa ni David? What did David did in times of this, in times of trouble? No? Okay? Nakita natin at this time in his life, nakatira siya sa Siklag, di ba? He was living in Siklag. And having fled from King Saul, kasi nga, umalis siya, doon siya nakatira, pero umalis si David doon kasi pinapahanap siya ni Haring Saul para patayin, kaya siya umalis. Hindi pa siya hari that time. Medyo ano lang siya nung sundalo. Diba? Ang namumuno pa rin si Haring Saul. Dumating yung time, si Haring David tumakbo dyan sa mga taga-Pilistine, sa mga Pilistino, nakikampi for a while. And the Philistines were preparing to battle King Saul. Magkalaban yan. And David and his men had gone to join with the Philistines. Kumampi. Pero syempre, kahit kumampi na doon si David, walang tiwala yung mga Palestino sa kanya kasi nga si David Israelita. No? So they sent him and his men back to Siklag. Binalik, hindi kami tiwala sa iyo. Ang kaliwalit na may gano'n. No? Okay? Nakita natin the town of Siklag, doon sa verse 1, balik mo nga natin sister, yan pag-aaralan natin. Nakita natin, ayan o, the Amalekites invaded the Negev area, attacked Siklag, and burned the city. They burned the city. And 2 to 5, the women and the children had been kidnapped, including those of David's family. Nakita natin kasama yung mga sa 2 and hanggang 5. No? Okay? Naturally, ano ang magiging reaction ni Haring David o ni David? Naturally, David is distressed. Talagang mo, pag namumroblema ka, paano ka yung hindi mo alam ang gagawin? No, hindi ka magiging normal. But, on top of this, the people are ready to kill him. Yung mga tao doon sa bayan niya, ayan. The men were talking about killing David with stone. Papatayin pa siya. Kinidnap na yung asawa niya, kasama yung mga anak. No? For not having been there. Ibig sabihin, dapat si David nandoon. Gusto ng mga tao na tulungan sila when he was needed. Pero wala si David kasi nga hinahanap siya ng hari. Kita nyo kung ano yung kinaharap niya. No? Malalaki at maraming problema. Malalaki to But notice carefully the last part of verse 6. Look at this, ha? Sabi dyan, the men were talking about killing David with stones. This upset David very much. But he found strength in the Lord his God. Paano? What does David do when he has lost his family and his own life is threatened? Anong ginawa niya? Tinitret ang buhay mo. Yung pamilya niya kinidnap. Ang dami niya, kalaban niya yung mga Pilistino.
Kalaban niya yung mga tao. Kalaban niya yung hari. Anong gagawin mo? Pag nakita siya, papatayin siya. Napansin nyo? Anong ginawa niya? The scripture says, he found strength in the Lord his God. This is what David did first in times of troubles. In times of problems. In times ng mga paghihirap. He strengthened or he gained his strength in the Lord his God. Meaning, listen, pag namumroblema ka, pag may problema ka, kahit anong kinakaharap mo, lapit agad sa Diyos natin. Lapit agad sa Diyos. Sa Diyos agad ang takbo. Yan yung unang-una niyang naisip at ginawa. Takbo siya agad sa Diyos. Sino tatakbuhan mo? Sige nga, tell me. Sa Diyos agad ang lapit. No? Sa Diyos agad ang lapit. Yun ang magpapalakas sa'yo para ka magtagumpay. Para hindi ka manghina at malampasan mong lahat yung problema mo. Amen? Amen. Sa Diyos agad ang lapit. No, ayan siya. Oh. Yan ang unang-una. Ayan, puro problema yan eh. Di ba? From verse 1 hanggang 5. Pero pagdating dun sa 6, he found strength in the Lord his God. Kaya with the strength David received from the Lord, from God, he was able to build. Kung ano man yung problema kinaharap niya, kung ano man yung dinadaanan niya, ang nangyari tuloy, nalampasan niyang lahat yung mga yan. Hindi pa hari si Haring David yan, ha? Nalampasan niya. Hindi lang yun, ha? Hindi lang nalampasan, napagtagumpayan pa niya. Nakayanan niyang lahat-lahat. Kahit anong bigat, kahit anong dami, kahit anong hirap, kahit anong sakit. Kasi sa Diyos agad lumapit. Diyos agad ang naisip niya. Nakikita niyo? Nakikita, yun yung verse eh. Kumbaga sa pinag-aaralan lang natin naman. Puro problema. Di ba tayo pag namumroblema? Kaya nga tayo, paano ba tayo pag namumroblema? Anong ginagawa natin agad? Di ba tayo pag namumroblema, ewan ko anong ginagawa nyo? Takbo agad dito, punta agad doon, sumbong agad kay ganyan, lapit agad dito, pero yung Diyos mismo nalimutan. What does it mean to gain or found strength in the Lord his God? Ano yung sabihin nito? Tingnan natin ha. And I find it helpful to consider some of the Psalms written by David during troublesome times. Look at this. Alam nyo bang nagawa lahat ni Haring David yung Psalm during his troubled times period? Nakasulat. Nakapagsulat pa, nakakanta pa. Habang namumroblema, kaya mo ba yun? Pare-pareho lang tayo tingin kumakain dito ng kubos eh. Tama, mali? Pero paano yung pananaw pag namumroblema? Nakakanta pa. Nakuha pa magpasalamat. Nakakuha pang... Kaya mo to? Kaya mong gawin? Sure? Sure ka? Okay, sinabi mo yan ha. Sinabi nyo yan ha. Sure kayo. Tignan natin. I'm challenging every one of you. Tignan natin. Then tell me kung nagawa mo yan. Pag may problema ka, at nakakanta ka, at nakapagpuri ka sa Diyos, at nakapagpasalamat ka, balikan mo ako. Pastor, nagawa ko. Okay? So, tanungin ko kayo, kaya mo yan o hindi? Kaya. Kaya balikan nyo. Kayo mga nagsabing kaya, magkakaroon kayo ng problema, babalikan nyo ako ngayon at sasabihin nyo sa akin kung ano naging resulta. Kung nakakakanta ka pa, makakapangaral ka pa, magagawa mo pa yung mga normal at mahihigitan mo at malalampasan mo, then you tell me, Pastor, nagawa ko, I found strength in the Lord, my God. Okay? Kaya? Yung dalawa na lang. Baka di, nakakakabayan eh. How David gained strength.
in the Lord is God in times of troubles. Okay? David often composed psalms. Habang namumroblema to habang may problema. Meaning, si David talagang in tune sa Diyos. Talagang malalaman mo kung maka-Diyos ka o hindi pag may problema ka eh. Doon nyo malalaman kung talagang maka-Diyos kayo, kung ina-apply nyo yung mga natutunan nyo. Sa totoo lang, kung namumroblema kayo, tatakbo agad kayo kung kaninong mga tao, yun kayo. And I will explain it later kung ano ang gagawin sa iyo ng Diyos pag mo na may mga tao yan. Pero si David, nakapag-compose pa ng mga kanta habang namumroblema, habang dumadaan sa mga problema, nakuha pang sumulat at kumanta. Alam niyo yung mga psalms na yan? Tingnan niyo sa dictionary kung anong meaning. Songs yan. Mga awit. Isipin mo, di ba yung mga awit na yan, may kanta siya mga paghihirap, mamaya titignan natin. Isn't it amazing? Sabi ni Beto. Hindi ba? Hindi na bago yung pananaw, hindi na bago yung damdamin at kaisipan kahit na may problema tayo. Pag may problema lang, hindi nakikibuin si ganun, hindi na pupuntahan to, hindi na gagawin ito, wala na. David often composed psalms while being pursued by Saul. Hindi ito basta hinahabol. Sabi ko nga sa inyo, hinahabol siya para katayin. Para patayin. Dito niya nagawa yung Psalm 59, 1-4. Nagawa niya to habang hinahabol siya. Look at this verse. God save me from my enemies. Who is his enemy? Si Saul. Nagawa niya, kanta yan ha? Kanta yan. Gawa natin ang to. Hey, look at this. Protect me from those who stand against me. Save me from those who do wrong. Save me from those murderers. Look, di ba yung mga taong minsan malalaki, malalakas. Powerful men are waiting for me. Lord, they are waiting to kill me. Even though I did not sin or commit a crime, I have done nothing wrong, but they are rushing to attack me. Come and see for yourself. Nakita nyo, nagawa niya to, pero ano nakikita nyo? Sa Diyos siya humingi ng tulong. Nakukuha nyo? Tayo iba eh. Sa totoo lang, mga kakaiba tayo. Kasi base yan kung gaano nakarami yung nailigahin yung pananampalataya, kung gaano nakarami nalagay yung verse sa puso ninyo. Diba? Konting ano lang, tao na ni, itong napangasawa ko ano, sinabi yung tinawagan, ni, ulang ang ano, di. Nakikita yun? Bakit not David? No? When he was in prison, nagawa niya tong song, Psalms. No? Psalm 56, 1 and 2, nakakulong to ha. Eh tayo siguro, pag nakakulong, nako. God, look at this. Kanina Lord, ngayon God. People have attacked me, so be merciful to me. They have been chasing me all day. Look at this, all day from morning till night. Closing in to attack me, malapit na. Nandyan na, maabot na siya. My enemies come at me constantly, araw-araw, maya-maya, minuminuto. There are too many fighters to count. Hindi ko mabilang kung gaano karami. Look at that word. Doon sa pinakataas, God. Ano? Nakikita niyo? Nakikita niyo may tinuturo sa atin ng Diyos? Fleeing from Absalom. Si Absalom, kinuha yung kaharian niya. So ngayon, si Absalom na yun, yung anak niya, yun ang magpapapatay sa kanya, kaya tumakas siya. Balak siyang patayin ng sarili niyang anak at gustong agawin yung trono. Trono ang pinag-uusapan dito. Nabuo niya rin to. Psalm chapter 3, verse 1 hanggang 2.
Lord, I have so many enemies. So many people have turned against me, including His own Son. They say to themselves, God will not rescue him. Ganyan ang sinasabi ng marami. Okay? Siya lumapit sa Diyos, kaya teka muna. Bago tayo makarating sa God will not rescue him, kasi tayo minsan, hindi naman tayo sa Diyos talaga lumapit eh. Paano kayo re-rescue ng Diyos? Eh siya Diyos agad. Lord, again. Lord, God, Lord. Nakikita nyo? Pero yung mga tao, sinasabi lang, God will not rescue him, pero napatunayan natin. Tinulungan siya ng Diyos. Na-compose niya itong mga to ha, while hiding in the wilderness. Ando doon siya sa gitna ng desierto, siguro naghukay ito ng lupa. Tapos nagtago sa ilalim. He wrote Psalm 63. Yung buong Psalm, basahin nyo, yung buong Psalm 63. Kaya mo to? Kaya mo? Ngayon, medyo ano na, medyo kaya mo to? Kaya mong gawin pag namumroblema ka? Ano? Pwede ka kayang makapagsulat pag namumroblema ka, pagka yung anak mo nasa hospital, tapos wala kang pambayad ng bills, tapos sabay yung pambayad ng bahay. Kaya mo ba makakanta? Kababayad lang namin ng compressor, 160 kb. Kaya mo bang kumanta? Makakapangaral ka pa ba? Lalong-lalo na kung ang kaaway mo yung misis mo. Pinakamahirap kaaway yung asawa kasi magkatabi kayo sa loob ng sa kwarto, sa tabi sa kamay. Ano? Kaya? God will not rescue him daw. Pero napatunayan natin, pag sa Diyos lumapit, pwede. Pwede. Kung sa Diyos ka lalapit, kung sa Diyos ka aasa. Agad-agad. No? Na parang normal lang na walang nangyari. Diba? Di iyak-iyak, hindi nagwawala at kung ano-ano yung gagawin. Makaiwas lang. Kundi sa Diyos, agad lalapit at hihingi ng tulong. Sa Diyos agad. Eh siya, kita mo, unang buka ng bibig ko, ibinuka niya yan. Sa bagay, hindi. Siguro isinulat. Pero ano yung nasa pinakaibabaw? Lord, God, Lord. 3 verse to ha. Lord, God, Lord. Eh na naman, Lord. Tayo, anong unang-unang pumapasok sa atin pag namumroblema? Ay si pare. Ay si pastor. Ay si kuya. Ay si mama. Palitan nyo. Ayan, Lord, I have so many problems. Nakikita nyo? From Psalm chapter 56, we learn that David would place his trust in God to help him. Pero katunayan, magsimula yan sa unahan hanggang dulo eh. Nabasa niyo na ba yung buong Psalm? Yung mga nag-attend ng Bible study, pinag-aralan namin yan in 4 years. 4 na taong kami nandito. Tama? Sabihin mo nga sa katabi mo, place your trust in Jesus. Ganyan. Place your trust in Jesus. Yan ang marunong. No? Kaya nga nagawa niya yung Psalm 56 verse 3 hanggang 4. Hey, when I am afraid, tinanin nyo ha, ito isang sentence lang. Pag ako'y natatakot, I put my trust in you. I put my trust in Jesus. Pag ako'y takot, I trust God 2 beses. So I am not afraid of what people can do to me. So bakit ako matatakot? Eh, pag dumating nga yung panahon na nandiyan na yung kutsilyo, ganoon talaga eh. I trust God. Say it. I trust God. So I'm not afraid. Say it.
Again, I trust God. I trust God. So I am not afraid So I am not afraid of what people can do to me. of what people can do to me. I praise God for His promise to me. I praise God for His promise to me. That's King David. That's David. Nakakita nyo? Kaya makikita kung sino kayo eh. Kaya nga minsan, ayoko na lang kayong anuhin, sa totoo lang. Ayoko nang dagdagan yung paghihirap niyo. Pero minsan natatawa lang ako. Kasi ang dami na nating natutunan. Ang dami na nating narinig. Ang dami na nating verses na itinago sa puso. Pero the way na kumilos kayo magsalita, parang walang mga natutunan ng marami sa inyo. Honest. Kaya na nakalagay. When I am afraid, ibig sabihin, ang tao talaga natatakot. Hindi naman natin inaalis na hindi kayo mag-alala at hindi matakot. Walang nag-aalis sa inyo nun. But I put my trust in you. I trust God, so I am not afraid of what people can do to me. I praise God for His promise to me. Nakita nyo? And from Psalm chapter 59, we learn that David was determined. David was determined. He was determined to continue praising God for His help. Alam niya, natutulungan siya eh. Alam niya, kaya nga nagkadabubo niya ito mga to eh. Hindi lang niya alam, napatunayan niya. And he was determined, even na may mga problema siya, to continue praising God for His help. Tingnan natin. Look at this. Psalm chapter 59, verse 16 hanggang 17. But I will sing about your strength. Nagawa niya yan. I will rejoice in your love every morning. Tayo, morning pa lang eh. Umaga na lang. You have been my place of safety. The place I can run to when troubles come. Yung Diyos parang isa siyang hiding place. Takbo siya. Kaya ang Diyos malaki eh. Di nandun siya sa likod. See Psalm 23? David continue, I will sing praises to you. Kahit na mong problema, I will sing. Ang daming kanta. Katanayan, yung iba nalagyan na ng mga tono. I will sing praises to you, my source of strength. You, God, are my place of safety. You are the God who loves me. Nakikita nyo to? Kaya huwag na kayong pupunta-punta. Pastor, ano to? Nakikita nyo? And he was determined. Sabihin, turuan mo yung sarili mo na may problema ka. Doon nga magkakaalaman pag may problema eh. Makakakanta naman ng kahit sintonado eh. Pag walang problema eh. Pero subukan mo yung pinakamagaling ng mga nganta pag namang problema. Tignan natin kung makakakanta. Tignan natin kung makakapangaral pa. Tignan natin kung magagawa niya pa yung dati niyang pa-aten, papala. Tignan natin. From Psalm 63, we see that David overcame his problem of loneliness. Diba? Pag nag-iisa ka, problema ka, may problema ka, wala ka nito, wala ka niyan, may threatened ang buhay mo, magulo ang trabaho mo, may pinagalitan. Abi talaga malulungkot ka. Kaya nga may word na lonely. But he overcame the problem of loneliness by seeking the Lord. Look at these three verses sa magkakatabi sila ha. Psalm 63, 1 and 2. Tingnan nyo, puro Psalm lang. May nakita kayong iba? Wala. Okay. Psalm 63, 1 and 2. God, you are my God. I am searching so hard to find you. Body and soul I thirst for you. In this dry and weary land without water,
Dry, weary land without water, doon yan sa ilang. Meaning, nag-iisa kaya nalulungkot. Pero sinong kausap? Yes, I have seen you in your temple. I have seen your strength and glory. Isipin mo to, nag-iisa. Nakikita ko, Panginoon, yung kapangyarihan mo. Nakikita ko. Yan ang magaling na lalaki. Nalulungkot, pero he's seeking the Lord. Tayo pag nalulungkot, ano bang ginagawa natin pag nalulungkot? Do we seek God? Do we seek Him? Do we seek... Eh tayo pag nalulungkot, report lang yan, pare. News lang yan. Express min. Yan, bibili ka ng 5K, di yan. But not David. Si David, pag nalulungkot, he's seeking God. He overcame his problem of loneliness by praising and praying. Psalm 63, 3-5, kaduktong. Your faithful love is better than life. Di ba may kanta nito? May kanta yan eh. Di ba? So my lips praise you in times of loneliness. By my life, I will praise you in your name. Puro praise. I lift my hands in prayer. When I sit down to satisfy my hunger, my joyful lips, hunger to praise you, may problema yan. Hindi yan nagsasaya. Hindi yan nagsasaya. Hindi niya yan sinasabi na nagsasayaw. Hindi. Namumroblema siya nung ginagawa niya yung mga kanta na yan. And he is meditating upon the Lord. Tuloy natin yung susunod na verse. I remember you while lying on my bed. I think about you in the middle of the night. Eh tayo, pag nakahiga, ano iniisip? Ano yung minimeditate natin? That is because you are the one who helps me. It makes me happy to be under your protection. Nakita nyo? Are we learning? In each of these Psalms, David is basically saying, sinasabi niya rito, the same thing. In times of troubles, in times of your troubles, put your trust in the Lord. That's it. Tapos. Yun lang sinabi niya sa lahat. Nakikita nyo? In times of troubles, put your trust in Jesus. Stay close to Jesus. Stay close to Him. Through praising Him and praying to Him. Amen? Gawin mo, subukan mo. Gawin mo to. Subukan mo pag namumroblema ka. Subukan mo lang. Subukan mo. And you will be made strong. Lalakas ka. Tingnan mo, paano niya di ba ito, nagbibigay ito, mga binasa nating verses, parang nagbibigyan tayo ng encouragement. Oh, yun nga. You will be made strong. As the Lord supports you. Diba? Psalm 63:8. Oh, tingnan mo nga yan, duktong-duktong yan, from 63, 1, 2, 3, 4, hanggang 8, I stay close to you, and you hold me with your powerful arm. Nakikita niyo? Yan ang ginawa ni David, kaya napalakas niya yung kanyang sarili sa gitna ng problema at hindi siya nanghihina. Alam niyo na, kaya pag namumroblema kayo, don't come to me, not me, Him. Not me, I'm telling you, hindi ako. It's Jesus. Siya, wala siyang ginawa. Eto ha, leader ng ng sandatahan. Nakikita nyo? Yan yung ginawa niya, kaya siya napalakas. Kaya niya napalakas yung sarili niya sa gitna ng marami niyang problema at hindi nanghina.
Tayo pagka may trouble, alam mo eh, kita sa mata, kita sa galaw, kita sa kilos. Oh, may problema kaya ta. Alam eh, pinapakita eh. Aray, ano eh. Kasi siya lumapit agad at tumawag sa Diyos na nasa langit. And he was able to face and overcome his problems with the help of the Lord. And with the help the Lord gave him. Amen? Nakikita nyo? So ngayon, alam nyo na, huwag na kayong lalapit kung kanina. Okay? Again, tanungin ko kayo ulit. Ikaw, in times of trouble or troubles, do you follow David's example? Hindi ko nga alam mga pastor yan, may ulam na. Okay, ganito na lang. Anong ginagawa mo pag namumroblema ka? Paano mo ito sinusolusyonan? Dealing with our problems today. Alam nyo, we face many problems, di ba? Kaliwat kanan yan. Nandiyan lang yung mga problema. Left and right. Some are related to family, sa pag-aasawa, sa asawa. Minsan problema mo yung asawa mong babae. Minsan problema mo yung asawa mong lalaki. O paano mo susolusyonan? Minsan ang problema mo yung mga anak mo o yung anak mo. Minsan ang problema yung pag-aaral or other matters of personal concern. Di ba? Marami, hindi ko alam yung iba eh. Some are related to jobs. Minsan may kaaway ka sa opisina. Minsan ang kaaway mo yung boss mo. Minsan pinag-iinitan ka ng boss mo. Minsan iisip mo baka maalis ka sa trabaho o baka magsara yung company. Baka hindi makuha yung indemnity, yung mga bonus, mga issue sa pera, pambayad ng bahay, pambayad ng school, tuition, mga issue sa pagtanda. Di ba? Walang pension, walang GSI, SIS, SSS. Di ba yung ganyan? Problema sa pag-aasawa, problema sa lupa, problema sa bahay. In many cases, people try to solve their problems alone. Yan ang totoo. People try to solve their problems alone. Again, common sense lang ang maraming sagot sa mga problema but not a common practice. Alam naman eh, lalo na pag believer ka, common sense, ano ang sagot sa maraming problema? Diyos. Tama, mali. Pero ba't hindi ginagawa? Hindi common practice eh. Alam lang. People try to solve their problems alone. Yan ang malaking problema ng marami. They leave God completely out of the picture. Hindi ba? Kasi ganyan ang ginagawa ng marami. They leave God completely out of the picture. And sometimes, they even forsake God entirely. Hindi talaga kasali, talagang nilimot ang Diyos, talagang hindi sinali sa mga problema, especially Kristiyano ka, natawag ka pang Christian. Doon pa lang sa word Christian, nandun na si Christ eh. Nakita nyo, people forsake God entirely. Sa anong paraan? Sa anong paraan? By no longer praising Him. Huwag nyo nang itaas nyo, yung totoo, nakakapag-praise ka ba pag namumroblema ka, honestly? Yung, siguro kung maliit lang, siguro kulang ka lang ng 20 o 30, yan, makapag-praise. Pero let's say, ang problema is 30,000 pesos, 100,000 pesos. O nag-away kayo, praise and worship leader ka, makakakanta ka pa ba? Kitang-kita sa mata eh, pag may mga problema eh. Kita yan. The windows of the soul eh. Hindi pwedeng maitago. Pero kung talagang sanay ka sa salita ng Diyos, nakita nyo? Yung mga tao, inaalis ang Diyos sa picture by no longer praising and praying to Him daily. Bakit? Nakakapag-pray ba kayong mag-asawang sabay pagka magkaaway kayo? Na itutuloy ba? Honestly, tell me, right in front of me. Sige nga. Sige. Nalimutan na natin yung araw-araw nating ginagawa.
Ano yung pag-aralan natin last Sunday? Bakit tayo dumadaan sa apoy at pinapadaan sa apoy yung pananampalataya para lahat ng mga bagay na hindi maganda sa katawan matanggal? Inaalis eh. Kaya minsan may mga nag-aaway, kaya minsan nagkakaproblema kasi merong gustong ituro ang Diyos sa atin. Kapag nalampasan natin yun, edi dumaan ka sa apoy, natanggal yung hindi maganda, ano yung maganda. Diba? Nalimutan na natin kumanta, nalimutan na natin manalangin. Nakikita nyo? Ano pa yung ginagawa ng maraming mga tao pag may problema? They neglect the assembly in which we gather to edify one another and worship God. Yung totoo, nadadamay ang simbahan, pati mga kapatiran hindi na dinadalaw at pinupuntahan o tinatawagan. Di ba? Pag namang problema, hindi yun na-attend. Hindi na-attend. Kaya ano nangyari? Ano nangyayari sa mga hindi uma-attend? Wala kang fellowshipping. Wala kang bonding like what we do or what we did every halos sa Saturday sa seaside. Nagkakaroon ka ng bonding sa mga kapatiran eh. Ngayon, pag hindi ka na dumadalo dahil sa problema mo, manghihina ka at mawawala ka sa gawain. Kasi daw, kaya hindi uma-attend, sabi nila, ito yung mga madalas sinasabi, let me get my life straight. English pa. Then I will be able to serve God and live for it. May dinadaanan. Yan, madalas natin naririnig eh. Sabi ko nga sa inyo, pag may dinadaanan kayo, huwag kayong tumigil doon, lampasan nyo. Para masolve at hingin nyo kay Jesus ang solusyon. Ang dami na natin pinangaral eh. Ilang taon na tayong... Makita nyo, people try to solve their problems alone. And you know what happened? God is angered if we seek to solve our problems without Him. Nagagalit siya, magagalit siya. Mas lalo siya magagalit sa inyo pag inalis niyo siya sa picture. Pag lalong di niyo siya sinama sa mga alalahan ninyo at problema, yan yung Diyos natin, yan si Jesus, yan yung pinag-aaralan natin, yan yung tinuturo natin. Hindi tayo iiwan. Hindi na tayo iiwan kahit sa problema at may problema. Hindi na. Kaya nga, ba't mo ako inaalis? Ako yung makakatulong sa'yo like what David did. And God considers such a person a curse. Sumpa. Sumpa ang aabutin mo sa Diyos pag hindi mo siya isinama sa mga problema. Ulitin ko ulit sa inyo. God considers, or God consider you. God considers us person as curse. Mas lalo kang isusumpa ng Diyos. Tingnan natin. Jeremiah. Hey, basahin natin bago kayo magsulat. Samahan niyo ako dahan-dahan. 1, 2, now. This is what the Lord says. Bad things will happen to those who put their trust in people. Stop. Nagkakaintindihan na tayo. Hindi na kailangan Tagalogin yan. Bad things will happen to those who put their trust in people. Thank you. Bad things will happen to those who depend on Thank you again. That is because they have stopped trusting the Lord. Ang linaw-linaw niya. Easy to read yan. Pati yung translation niya, easy to read translation. Para masunawin ng mga tao. Hindi tayo gumagamit dito ng mga English na word kasi, ang galing naman mag-pronounce ng pastor. Ang lalalim ng dito. Teka muna. Hindi naman ako rito. They are like a bush in a desert where no one lives. It is in a hot and dry land. It is in a bad soil. That bush
does not know about the good things that God can give. But those, look at this, but those who trust in the Lord will be Blessed. They know that the Lord will do what He Say. Look at that. They will be strong like trees planted near streams that send out roots to the water. They have nothing to fear. Wala kang dapat ikatakot pag sa Diyos ka pala lumapit. When the days get hot, di ba payong ka? Di ba? Their leaves are always green. They never worry even in a year that kahit na walang dumadating na kung ano, they always produce fruit. Nakikita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. And a good example of God's displeasure or dissatisfaction when His people fail to look to Him for strength is found in Isaiah. Yung Israelita, hindi siya tinignan. Hindi lumapit sa kanya. When attacked by Assyria, Israel placed her trust in Egypt. Kasi akala nila, yung panahon na yun, yung Egypt ang pinakamalakas na doon sila humingi ng tulong. Isaiah chapter 30, verse 1 and 2. Okay. Okay, wala. Okay, pero doon sila humingi ng tulong, pero hindi sila tinulungan ng Diyos. Because of this, God's promise, nangako din ng Diyos dahil hindi ka sa Kanya humingi ng tulong, yung mga Israelita, hindi sa Kanya humingi ng tulong, kung hindi doon sa mga Egyptian. Ang hirap din kasi di Pastor. God's promise to frustrate that efforts or the efforts of Israel to solve her problems by herself. Pinahiya sila. Isaiah 33, but I tell you, hiding in Egypt will not help you. Pharaoh will not be able to protect you. Sino yan? Yan ang pinakamataas na tao nung unang panahon, si Pharaoh. But he won't be able to protect you. Kaya huwag niyong gagawin. Huwag niyong gagawin yung ginawa nila na sa Diyos, hindi sa Diyos lalapit, na sa mga tao lang. Sa bulong niyo lang. Kung ayaw niyong mapahiya. Kung ayaw niyong mapahamak, sa Diyos kayo agad lumapit. Yung talagang sa Diyos mo ilalapit. Kahit kaya niyo pa. Kahit kaya mo pa. Kahit may knowledge ka pa. Kahit may power ka pa, dahil kung hindi, mapapahiya ka lang, mapoprostrate ka lang. Because God wanted His people, or because God wanted Israel to trust in Him, not in themselves. Not themselves. Isaiah 30:15-16. The Lord God, the Holy One of Israel says, ito ang sinasabi, if you come back to me, tingnan mo ang Diyos. Halika na. You will be Saved. You will be what? Saved. Maliligtas. Ibig sabihin maliligtas, ililigtas ka niya. Only by remaining calm and trusting in me can you be strong. Kasi tayo minsan sa takot natin, nalito na tayo kung saan pumunta. Si pare ko na puntahan natin na susunod, diba? Hindi yung bumbero. Sa takot na matay, hindi alam mo sinong tatawagan. Kaya sinasabi, remain calm. Pag may problema, number one na dapat mo nang gawin, siyempre pag natataranta ka, ang imbis na natataranta ka imbis na makuha mo yung, di ba, minsan yung mga pangkili-kili nalalagay sa mukha, yung pangganyan sa malalagay sa bibig, yung pang-is-is, dito mo kala mo, natataranta ka Di ba, remain calm. And trusting in me, can you be strong? Siyempre, kasi pagka-relax ka, may isip mo, ay, sa Diyos na pala. Ay, may ganyan nga. Pati kasama mo tuloy na patalon din. Nakikita nyo?
But you don't want to do that. Yeah. You say, no, we need fast horses for battle. Ayan. Siyempre, pag may mga kabayo kang malalaki, panlaban to, talagang walang tatalo. Pero pinaprostrate ng Diyos kasi ang tiwala mo, doon mo na nilagay. No, we need fast horses for battle. That is true. Totoo nga naman na you need fast horses. But only to run away because your enemy will be faster than your horses. Ibig sabihin, yung hiningan mo ng tulong, wala yan. Kung ang inaasahan mo kabayo, meron pang mas mabilis na kabayo yung kalaban mong iharap sa'yo. Di talo ka din. Ang linaw-linaw niya. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Amen. Okay? Totoo, sabi niya, kailangan mo ng kabayo. You will need fast horses, but only to run away. Tatakbo lang. Because your enemy will be faster than your horse. Sulat na. Para meron kayong ano. Okay? Even so today, ngayon, ang salita ng Diyos hindi nagbabago eh. Even yan sa lumang tipan. Hindi nagbabago ka. Kaya nga siya tinatawag na noon, ngayon at magpakailanman na Diyos eh. He is the Alpha and Omega. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Or today or forever. Nakikita nyo? God wants us to put our trust in Him, in Jesus. Let us focus on our eyes to Jesus. Next verse, sister. Look at this. James 4:8. Come near to God. Kung ano man ang problema, come near to Him. And He will come near to you. Bakit siya lalapit? Alangan nandoon lang. Lumapit ka sa Kanya, lalapit din siya. Anong gagawin? Para tulungan kayo. Wash your hands, you sinners. O, diba? Purify your heart, you hypocrites. Hindi nyo kayang mag-isa ang buhay. Next verse. So, final. Be humble under God's powerful hand. Then He will lift you up when the right time comes. Give all your worries to Him because He cares for you. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong suluhin, mapapahamak ka, susumpain ka pa. The truth of the matter is this. It is not God's help those who help themselves. Ulitin ko God considers such a person as cursed. But rather, God help those people who trust in the Lord with all their hearts and lean not on their own understanding. Nakuha nyo? Tingnan natin, Proverbs 3, 5, and 6. Hey, etong kailangan natin eh. Namumroblema ka, may dinadala ka, may sakit ka, kung ano man. Trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. With every step you take, kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, you take, yes. Think about what He wants. And He will help you go the right way. Nakikita nyo? When we leave God out of the picture in solving our problems, kumbaga sa ayaw mo siyang kasama, one thing is certain for you. One thing is certain for mga unbelievers. God leaves us also. Iiwanan din tayo ng Diyos to deal with those problems on our own. And without His help. Ayaw mo ko? Okay, we'll see later. I'll see you at sa kanto. Okay, tingnan kita roon pagkatapos. Ganyan ang gusto mo? Okay. Tingnan ko kung ano mangyari. Curse na ang tawag sa'yo. Another thing is possible. In an act
of loving discipline in an act, of loving discipline, God might frustrate our efforts to solve our problems independent of His help. He certainly disciplined Israel. Ayaw nila di ba? O sige, ayaw mo. O sige, gawin mo muna. Then, napahamak, di ba? Later, anong ginawa ng mga Israeli? Balik, no, Panginoon, sorry po O sige. Okay, come back. Kaya sinabi dito, come back to me. Minsan, isang parang para madisiplina ka, ayaw mo. Sige, gawin mo. Hindi ba ba ang Diyos, hindi kayo pipilitin na gawin nyo kung ano yung mga gusto nyo. Pero minsan, isang paraan niya para madisiplina ka. Ang dami mo na nabasa mga Bible verses pero ayaw mo pa rin sumunod. O isang paraan yan para madisiplina ka, para ka matuto at matauhan. Hindi mo kaya mag-isa. Tandaan nyo yan. And in conclusion, so let us learn from one experience in dealing with problems. David. Nakita natin lahat ng verse, Lord God, my God, my Lord. Hindi tumatagal yung isang sentence na walang Diyos. In times of trouble, sabi ni David, look to the Lord for your strength. Namang problema ka So, tignan mo yung Diyos na magbibigay sa'yo ng kalakasan. Trust in the Lord and be steadfast in praising Him and praying to Him. Sabihin, pag namang problema, sige, tuloy pa rin ang kanta, tuloy pa rin ang panalangin, attend ka pa rin. Hindi, Pastor, alam mo ba kung ba't hindi ako umattend? Kasi may pansit. No, don't forsake Him. Don't forsake the assembly of the saints. Diba? Minsan pag namang problema tayo, ang nagsasuffer yung church. Ang nagsasuffer yung Diyos. Ibig sabihin yung gawain in which we draw near to Him. Yung pagpunta nga natin dito, laki ng tulong, ang dami natin natututunan. Tapos namang problema kayo na walang kaugnayan ng simbahan, hindi kayo umattend, baliktad ka. Anong problema mo, ba't di ka ma-attend? Kasi may utang ako Ano namang ugnayan ng utang sa simbahan? Ba't namang problema ka? Kasi meron akong kaaway. Sa loob ng simbahan, hindi. Ba't di ka na-attend? Kaya lalong yung bonding nawawala. Yun ang huwag niyo mga kalimutan. Let what David said of himself be true of us as well. Let's see. Psalm 63:8. Okay. Basahin natin sabay-sabay. Dito tayo magtatapos. I stay close to you, and you hold me with your powerful arms. Amen. God bless you all, mga sisters. Amen. Salamat po, Panginoon. Alam na po namin ngayon na pag kami ay namong problema, hindi kami dapat lumapit sa kung kanino man at umasa sa aming gulong o lakas. Kung hindi sa iyo agad, Panginoong Jesus. Sa iyo agad, Panginoong Diyos, kami lumapit dahil alam namin, Ikaw ang mag-iingat sa amin, Ikaw ang magsusupply ng needs namin, Ikaw ang magbibigay ng kalakasan namin, Ikaw ang magbibigay ng lahat-lahat sa amin upang malampasan namin, Panginoon, ang aming mga dinadaan. O Diyos, salamat po, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.